Okay, so ito yung next sample problem natin. So we have here 3 cylinders as shown in the figure, no? So ito yung scenario natin, may tatlo tayong cylinder. So mga cylinders yan na magkakapatong. Okay, and then naka-enclose sila, no, dito sa, let's say, mga wall na yan and horizontal surface na ito, no? Okay, so para dito, pinapa-determine yung mga sumusunod. Una, yung reaction dun sa contact ng cylinder C at vertical wall. So nasan ba yung contact ng vertical wall at cylinder C? Dito yon sa point na to. And then contact ng cylinder C tsaka cylinder B dito yon. And then contact ng cylinder A tsaka cylinder B dito yon. And then contact ng cylinder A at saka ng horizontal surface dito yon. Okay, so para dito sa problem na ito kasi class, no, kung naalala mo class, 'di ba, anumang bagay na pwedeng pagpatungan, actually nag-a-act siya as a support. So anong support 'yun kapag ano lang, pinagpapatungan lang or pinagsasandalan. So 'yun ay nag-a-act na frictionless surface. So ibig sabihin yung reaction lang din dun class is yung katulad nung mga para sa frictionless surface nga. So dito kasi class, no, yung mga cylinders natin dito, no, yung mga pinagpatungan, nag-a-act siya na support dun sa ipinatong sa kanya na cylinder. And at the same time, yung mga sinandalan na wall at mga surface, no, mga nag-a-act yun as mga frictionless surface na support. So ganun lang yung gagawin mo kapag inassign mo yung mga reaction dun sa mga contacts. Okay, ganito class. Kapag nakita ang gantong problem at pinapahanap ay reaction, alam mo naman agad na equilibrium yun. So kung equilibrium ito, una mong gagawin, kailangan mong i-drawing yung free body diagram. Ngayon, class, take note na sa pagdodrawing ng free body diagram, pwede mong i-drawing yung free body diagram ng entire structure, pwede mo rin namang i-drawing yung free body diagram ng parts niya. So, kung i-drawing mo yung free body diagram ng entire structure, yun pa rin naman yung step 1, tanggal ng support, pero wag na kung entire structure. Second step, ilagay mo yung mga applied forces. Yung mga applied forces natin actually is yung mga weight na 14 Newton para kay cylinder C, 18 Newton para kay cylinder B, and then 30 Newton para kay cylinder A. So nakalagay na sila. And then yung third na step natin, ilagay mo yung support reaction. So alin dito yung mga supports na external? Ibig sabihin, wala nang iba pang nagsusuporta sa kanila. Okay, class, actually, itong surface dito sa baba, 'di ba, yung pagkakapatong ni cylinder A dito kay horizontal surface. So, class, dito magkakaroon dito ng reaction at kasama yung reaction niya kasi wala naman ng iba pa nagsusupport dun sa surface. Tama? So, external support siya. So, kailangan mong i-include dito yung normal force dito sa point na ito. Okay? And then meron din, mamaya na natin siguro pangalanan yung mga normal force, no? And then dito rin class ito, itong surface na to, 'di ba nakasandal sa kanya yung cylinder A pa rin, so may normal force din diyan. Okay? And then dito rin, since nakasandal itong cylinder B kay vertical wall na to, may normal force din diyan. And then dito rin nakasandal si cylinder C dun sa vertical wall din, so may normal force din diyan. Okay, so yung iba pang mga support, halimbawa si cylinder C, 'di ba nakapatong siya kay cylinder B, eh, kaya lang si cylinder B, 'di ba may iba pang nagsusupport din sa kanya, 'di ba sinusuportahan din siya ng vertical wall, sinusuportahan din siya nung cylinder A. So ibig sabihin internal support ito yung pino-provide nung pagkakapatong ni cylinder C kay cylinder B. Gano'n din kay cylinder A. No, si cylinder A siya yung nagsusuporta kay cylinder B, pero si cylinder A may nagsusupport lang din na mga vertical at saka horizontal wall. Ay hindi, vertical wall at horizontal surface. Tama. So sa madaling sabi, itong mga nilagyan lang natin na 'to, 'yan lang yung mga, kumbaga, external support, 'no? So lagyan mo ng pangalan, siguro pangalanan natin ito na, sige, pangalanan natin itong N sub 1. Ay, sige, okay lang siguro. Ito naman N sub 2. Okay, ito naman N sub 3, and then ito N sub 4. Okay? So para sa problem na ito actually, ano yung mga pinapahanap ba? Reaction sa contact ng cylinder C at saka vertical wall. Hindi natin siya makukuha kapag kinonsider natin yung by the way, sa free body diagram ng entire structure, yung step 4 hindi naman na kailangan. Kasi wala naman tayo ditong mga naka-incline na forces, no? Okay, sige. Ngayon, dun sa may step, dito sa na-drawing natin na free body diagram ng entire structure, check mo, no, kung ano yung mga pinapahanap na pwede nating makuha from the FBD ng entire structure. Itong letter A, ano to internal reaction, hindi siya internal reaction, pero wala, hindi natin siya makukuha.
Yung n sub 1 actually yung hinahanap dito kay letter A. Okay, dito kay letter B, ito yung internal. No, yung kay C at saka kay B, yung reaction diyan. Mamaya madodrawing natin yan kapag FBD ng parts yung kinuha natin. FBD ng bawat cylinder. Ngayon, reaction dun sa contact nung A at B, ganun din, internal din ito. Pero yung reaction in the contact of cylinder A and the horizontal surface, actually ito yon yung N sub 4. So yun yung mga pwede nating i-inspect, no, or i-try tingnan kung pwedeng makuha yan sa free body diagram ng entire structure. Actually, yung nabuong free body diagram dito, non-concurrent force system siya. Okay, pero walang problema. Check mo kung ano yung mga pwedeng magamit sa mga equilibrium equations natin. Summation ng forces horizontal, summation ng forces vertical. So by the way ha, kapag non-concurrent force system, actually yung tatlong equilibrium equation yung pwede mo magamit. No? Pero I doubt na magamit natin yung summation ng moment dito. No? Sige, ano natin, try lang natin. Kapag nag-summation ka ng forces horizontal, ilan yung unknown na masasama? Actually, tatlo. Si N1, si N2, at saka si N. So, wala kang makukuha diretso. Okay, proceed ka kay summation ng forces vertical. Class, kapag ba nag-summation ka ng forces vertical, ilan ang unknown na masasama? Actually, si N sub 4 lang. O class, pwede mong gamitin yan ng diretso na si summation ng forces vertical equal to 0, lahat ng pataas positive. So, yung forces vertical natin, si N sub 4, okay, pataas o positive. Tapos yung mga weight na 40 pababa, 80 pababa, sino pa? 30 pababa. Yung mga weight yan ng mga cylinder, wala nang ibang masama, no? So yung N sub 4 class, okay? Sige, i-ano mo class? Yan ay negative 40 minus 80 minus 30. Tapos ikakabila, so magiging positive 150. Anong unit natin dito? Ito ay Newton. O class, ito na yung sagot dun sa letter D. No? So ito na yung reaction dun sa contact ni cylinder A tsaka ni horizontal surface. So ganun lang siya kadali. It makes sense naman kasi ito lang naman din nga yung kaisa-isa na vertical na reaction. So ang bibit-bit lang dun sa mga weight na pababa na vertical is yung ano na yan, vertical reaction na yan. So yan na agad yung sagot dun sa letter D. Okay, 150 Newton. Okay, ngayon, kung magsa-summation ka ng moment, I doubt na magamit natin 'yan. Okay? Sige. So, 'pag ganito class ha, mag-proceed ka na agad class dun sa pagdo-drawing ng free body diagram nung parts kasi pwede mong i-drawing isa-isa yung free body diagram ng mga cylinder. Okay? So, pwede mo sigurong simulan, saan ba magandang simulan ito? Pwede natin ito sigurong simulan dun sa cylinder C. So, para sa FBD, ng cylinder C, ayan na lang, of C na lang. So, cylinder C ibig sabihin. So, tanggalin mo lang siya sa nagsusupport sa kanya. And then, ilagay mo yung applied force na ilan? 400 Newton. And then, next step, ilagay mo yung nagsusupport, yung support reaction. No? So, meron tayo ditong normal force na N sub 1. And then, class dito ha, kapag ganito na nakapatong lang si cylinder C kay cylinder B, class ganito, yung magiging ano dito, reaction dito, again, parang frictionless surface lang, so normal force. Ang ano lang dito, bagong concept lang dito, class, alam mo kung saan i-apply yung reaction eh, di ba? Alam mo na i-apply siya sa point of contact. So dito banda yon. Kaso paano mo siya i-apply? 'Di ba? So, dun sa may concept nung ano, kapag frictionless surface, ina-apply siya perpendicular sa surface. Kaya lang, nasan yung surface diyan? No, class ganito, magkakaroon diyan ng imaginary na line. Yung imaginary line na yan, tangent siya dito sa point na to. So, ibig sabihin, isang, ano yan, yung line na yan, isang beses lang dumaan, no? Dito sa point na to. Okay? So, yan yung line na, kumbaga, magpa-pass through dyan sa point na yan na wala siyang ibang point dun sa mga bilog-bilog na matatouch. So, tangent line yung tawag dyan. Okay, so yung imaginary surface na yun, class, dyan ngayon magiging perpendicular yung normal force. Okay, dyan magiging perpendicular yung normal force. Ngayon, itong normal force na to, siguro pangalanan natin tong normal force A. So, ito yung mga, or normal force C. Ano ba maganda? Siguro ano na lang. Ano ba maganda ipangalan na hindi tayo malilito? Normal force, kasi ninumberan ko kanina yung mga normal force. Siguro numberan ko na lang din. No, ituloy na lang natin yung numbering. Normal force ano na lang to? Normal force 5. Okay lang ba 'yon?
So, pangalanan ko 'tong normal force 5 and sub 5. Okay, ayan. So, yan kumbaga yan na class yung mga support reactions natin. And then step 4, lagay mo yung relevant angles and dimensions. So, yun yung magiging medyo problema dito class, kasi naka-incline yung n sub 5. So, ano yung angle niya? No, di natin alam. So, in class, inspect natin mamaya, no? Kasi ang mangyayari diyan, paano ba natin kukunin yung angle niya? Gagamitin natin dito yung mga dimensions na makikita mo dito sa drawing. Yang 360 na yan, magagamit natin yan. Yung mga radius ng bawat cylinder, magagamit natin yan. So siguro, maya-maya, i-ano natin yan. I-inspect natin, no, kung ano yung angle na magandang kunin. Okay, sige. Siguro, i-drawing muna natin yung free body diagram naman nitong cylinder B. So para sa FBD, ng cylinder B, okay, so medyo mas malaki na siya. Ay, okay, okay na yan. Okay, so para dito kay cylinder B, so tanggalin siya sa support. Next step, ilagay yung applied forces. Okay, applied forces niya, yung weight niya. So yung weight niya actually ay 80. Sorry, 40 Newton lang pala to, hindi 400 Newton. Okay, 40 Newton lang to. Okay, so this is 80 Newton. So class ganito ha. 'Di ba class, itong si cylinder B, merong nakapatong sa kanya na another cylinder. So actually, merong bigat na binibitbit si cylinder B, no? Yung bigat kumbaga nung nakapatong sa kanya. Pero ano yung magre-represent dun sa nakapatong sa kanya? Ang magre-represent dun class is ito, yung n sub 5. So itong n sub 5 na to class, okay, mag-a-act din yan class dito sa, okay, so ito yung imaginary line natin, imaginary surface. So mag-a-act din yan dito sa FBD ng cylinder B. Pero ang rule natin class, it should be oppositely directed. And the same yan, n sub 5 pa din yan. Okay? So kung ano rin yung inclination ni n sub 5, actually, ito rin yung inclination niya dito, yung n sub 5 na nandito sa FBD ni B. Okay? So mag-a-act na yan as applied force, kumbaga yung n sub 5, kapag ang tinitingnan mo ay FBD ni B. Okay? So third step natin, ilagay mo yung mga support reactions. So yung mga nagsusupport kay cylinder B is yung surface dito. Tama? So may ano na dito, yung normal force na n sub 2. And then meron din tayo, class, ito ha, si cylinder B nakapatong siya kay cylinder A. So nag-a-act as frictionless surface si cylinder A. So magkakaroon tayo dito ng imaginary surface. Okay, na kung saan dyan magiging perpendicular yung, ilagay natin, dyan magiging perpendicular yung, okay, normal force natin. So ito yung normal force natin dyan. Pangalanan natin itong n sub 6. Okay, so naka-incline din yan, yung n sub 6 na yan. Pero again, mamaya inspect natin kung paano natin makukuha yung angle. Okay, nung mga normal force na yan na naka-incline para dun sa fourth step, relevant angles. Okay, sige. So i-drawing na rin muna siguro natin yung FBD naman nung cylinder A. So para sa FBD ng cylinder A, medyo mas maliit pala siya kay cylinder C. Okay, and then meron siyang first step, tanggalin sa support. Second step, ilagay yung applied force. Applied force natin is yung 30 Newton niya na weight. And then aside dyan, class binibitbit ni cylinder A si cylinder B. So ano yung magre-represent doon sa bigat na binibitbit ni cylinder A or binibitbit niya na cylinder B? No? So yun yung n sub 6. So malilipat yan dito. Pero again, ang rule natin, it should be oppositely directed. Pero same inclination yan. Kung ano inclination ni n sub 6 sa FBD ni B, yun lang din yung inclination niya dito sa FBD ni, okay, ito ay FBD ng A. Okay, and then meron din tayo ditong normal force, yung N sub 3. Yan yung mga support reactions na third step. Ito rin, support reaction din to, yung N sub 4. Okay. So mula dito sa mga free body diagram na to, all of this, ang kailangan pa natin gawin is yung fourth step, yung mga relevant angle. Class, sa mga ganitong problem ha, let's say para dito sa angle ni N sub 5, na kay FBD ni C at saka FBD ni B. So kapag ganyan class ganito, take note ha, yung normal force na nag-act dito sa point na to, yan class ay ano, kalinya nung radius. Okay, nung radius nung cylinder C, tsaka nung radius nung cylinder B. So kumbaga yung normal force mo, nag-act na pa ganyan halimbawa. Halimbawa yung N sub 5, kapag ang titingnan mo is yung FBD nung cylinder C. So yung N sub 5 na yan, kalinya yan nung radius ni cylinder C tsaka ni cylinder B.
Okay? Take note, kalinya yan. Yan, ha? Ngayon ganito, class, pwede mong makuha yung angle ng n sub 5 na yan actually. Mas maganda siguro from the horizontal na lang. No, paano mo kukunin yung angle na yan? Class, may mafo-form dito na triangle. Okay? Or nitong triangle na to, right triangle yan. No, right triangle. So horizontal to, tapos ito vertical to. So 90 degrees sila, perpendicular sila, di ba? And ngayon ganito, dyan sa triangle na yan, class, pwede mong makuha yung mga sides niya. Unang-una, yung hypotenuse pwede mong makuha. Kasi ito, radius lang ito, class, ni cylinder B, di ba? Tapos ito naman, radius ni cylinder B. Ang radius ni cylinder B, 120. Tama, so 220 yung hypotenuse ng triangle. Ngayon, isang side pa yung kailangan mo. So meron din tayong dimension dito na 360. Class, tingnan mo, di ba itong side na to, yan, class, ay 360. Tapos ibawas mo tong length na to, which is yan ay 100. Tapos ibawas mo tong length na to, which is radius yan ni cylinder B na 120. So sa madaling sabi, 360 minus 100 minus 120, makukuha mo tong side na to ng triangle, which is ilan yun? O sige, i-redraw mo yung triangle na nabuo. Baga ito yon, right triangle. So ito 120, 220 yung total na radius niya na. 220 millimeter yung mga ano natin, sukat tayo, no? Okay? Tapos ito naman, itong side niya na to, again, yan ay 360 minus yung radius ni cylinder C na 100, tsaka yung radius ni cylinder B na 120. So ilan yan? 360 minus 100 minus 120. Yan, class, ay 140. Okay, so yan ngayon yung side niya na to, 140. Okay, so actually pwedeng dito mo kunin yung angle, pwede din naman from the vertical. Pero siguro from the ano na lang, from the horizontal. So itong theta na lang yung kunin natin. So paano mo makukuha yung theta na yan? Ang mga available na sides natin dito ay adjacent side tsaka hypotenuse. So using SOHCAHTOA, gamitan mo ng ka. So cosine theta equal sa ano yung adjacent natin, 140. Tapos yung ano natin, 220 hypotenuse. So i-arc tangent mo lang yan, arc tangent ng 140 over 220. So makukuha mo na yung theta. Sige, pwede mo ipindot yan sa calculator. Ipindot natin. Okay, so i-arctan na natin ng diretso. Arctan, tapos 140 over 220. Ang sagot dito ay, ayan. So ayan yung angle ngayon. 32.47119. 32, sorry. Point. Sorry, di ko nakita. Pindot ko na lang ulit. 140 over 220. 32.47119. Siguro store natin to sa calculator. Store ko to sa A, sa calculator para degrees yan para gamitin na lang natin siya ng diretso mamaya. So store ko to sa Ship Store A. Okay? Ayan. Okay. So ibig sabihin, yung angle ni n sub 5, di ba, from the horizontal is yung theta. Ganon din tong n sub 5 na to. So since pareho lang naman sila ng inclination, from the horizontal, theta siya. Okay? O sige, actually pwede na rin natin kunin yung angle ni n sub 6. Ay, tama, n sub 6. Yung angle ni n sub 6. Kasi naka-incline din yan, di ba? So paano natin yan kukunin? Katulad lang din ng ginawa natin kay cylinder C at cylinder B. So this time, yung n sub 6 natin, kung ang titingnan mo ay yung FBD nung cylinder B, so again, nakalinya yung n sub 6 na yan doon sa radius ni A at saka sa radius ni B, ni cylinder B. Okay? So, ibig sabihin, kunin mo lang din yung mafo-form na triangle, tapos pwede mong kunin na yung angle niya either from the horizontal or from the vertical. Pero from the horizontal na lang siguro. So, ito, makukuha mo na tong side ng triangle na hypotenuse niya. Yan ay 80 lang. Tapos ito naman, 120. So, ilan yun? 200. So, yung triangle na mafo-form naman dyan, ganito itsura. Okay, so ito ay 200 yung hypotenuse niya. And then yung adjacent niya, katulad lang nung ginawa natin kanina, this time ano naman yan? 360.
minus yung radius ni cylinder A na 80, and then minus yung radius ni cylinder B na 120. Ilan yan? 360 minus 80 minus 120. Ilan yan, class? 160. So, yan ay 160. So, ito ay 160. So, kunan mo lang din yung ano niya, angle. Siguro pangalanan natin yung angle na ano na lang, alpha. Okay, so yung alpha natin, diretso ko na arctangent na lang ng ano to? Tangent ba? Ay, arc cosine pala yung kanina, sorry. Ba't arctangent? Arc cosine. Kasi kayan, di ba ka? Ba't arctan? Ay nako, arc cosine, sorry, arc cosine. So this is arc cosine. So mali yung angle ba natin? Arc cosine siya, hindi siya arctangent, sorry. Kasi ka siya, adjacent hypotenuse. Okay, so arc cosine. And so ito pala ay 50 point something, no? Okay, 50.47880. 50, 140 over 2. Is, uy, mali. Arc cos. Okay. Yung angle niya ay, erase natin. 50.47880 degrees. So, ito yung store ko dun kay A. So, store kay A. Okay, and then, dito naman, arc cosine. Diretso na natin. Arc cosine ng 160 adjacent over hypotenuse na 200. Tama ba yun? 160, 160, 160, 80, 120, tapos 80 plus 120, 200. And okay. Sige. So, arc cosine ng ang angle alpha natin ay lagay natin dito. Ay, sorry. Saan yung yan. So, arc cosine ng 160 over 200. Yan, ilan yan? Ayan, 36 point something. No? I-store natin siya kay B. So, yun yung nakalagay kay alpha. 36 point. Sulat natin. 36, sorry. 0.869 90 na lang na degrees. Ito naman store ko kay B. Ini-store natin kay B. Okay. So, mula dito, so yung angle pala ni n sub 6, so alpha, ito yung ano, from the horizontal din siya. No? So, yung n sub 6 from the horizontal ay angle alpha. Pati si n sub 6 dito, from the horizontal siya ay angle alpha. Okay. Ngayon, again, ano yung mga pinapahanap? Balikan mo yung mga pinapahanap. Si n sub 1, ito, class, kaya na nating makuha dito sa n sub 1 mula dito sa free body diagram nung FBD ni cylinder C. Tama? O, pwede na natin gawin yan. Sige. So, mula dun sa FBD ni cylinder C, okay, gawin natin. Mula sa FBD ni cylinder C, from C, okay. O, class, concurrent force system yung nabuo dyan. So, tatlong solution yung pwede dyan, no? Pero, i-conventional na lang natin kasi actually, yung isa sa mga unknown niya, nasa horizontal na. So, kapag ikaw ay nag-summation ng, let's say, forces vertical, pwede mo makuha ng diretso si n sub 5. Okay? By the way, si n sub 5, yan yung reaction dun sa contact ni cylinder C at saka ni cylinder B. Tama? Yun yung hinahanap dito sa B. Si n sub 5. Okay? So, makukuha natin yan pag nag-summation tayo ng forces vertical. So, si n sub 5, siya ay naka-incline theta from the horizontal. Ha? So, yung n sub 5 natin, ang vertical component niya ay n sub 5 sine nung theta. O class, nakastore yung theta natin kay A ha. So, i-ano mo na lang doon ha. Mamaya ipindot natin sa calculator. Tapos yung 40 pababa. So, minus 40. Gulo ata ng sulat. Okay, anyway. Sige. So, ito ay, yun lang yung magsasama, no? So, yung n sub 5, pwede mo nang ibigay.
So, yung n sub 5 natin, sige, pindot natin sa calcu. Okay. So, unknown, si n sub 5, alpha x, tapos sin nung theta. Yung theta natin, in-store natin kay A. And then, minus 40. Tas equal, ay, sorry. Okay, balik ka. Equal to 0. O, ship solve. Okay. Ayan. Ito ay 51.85449 or 84850 na lang. No? 51.85450 actually. Tas ang unit natin dito ay Newton. O, ito na class, pwede mo na ito i-box. Ito na yung sagot sa letter B. Para naman dun sa letter A, n sub 1, pwede ka na ditong mag-summation ng forces horizontal. Again, mula pa rin yan sa FBD ni cylinder C. By the way, dito lahat ng pataas positive. Dito naman lahat ng pakanan positive. So si n sub 1, horizontal na siya, tas pakanan. Tas si n sub 5, yung horizontal component niya ay n sub 5, cosine naman, no? Cosine ng theta. Again, yung theta in-store kay A, tas pakaliwa siya, so negative. So equal to 0. Substitute mo na dito yung nakuha mong n sub 5 so that you can get yung n sub 1. So dun sa calculator natin, sige, pwede na actually gamitin niya ng diretso. So bali alpha x minus yung recent answer naman natin is yung ano, 'di ba? Yung n sub 5. So pindutin mo lang. Tapos cosine ng theta, yun yung in-store kay A. Okay. Sige, tapos equal to 0. Ship solve. Ayan, so ito ay 32.99832. So, ang n sub 1 natin ay 32.99, sorry, 99, pangit, 832 Newton. O, pwede mo na rin tong i-box. So, ito na yung sagot sa letter A. Ito yung reaction dun sa contact ni cylinder C at saka nung vertical wall. And then, ano na lang din natin nakukuha? Si ano na lang? Si letter C, yung reaction dun sa contact ng cylinder A tsaka cylinder B. By the way, pala class pwede mo rin to gamitan ng force triangle. Yung mula dun kay FBD ni C kasi tatlo lang naman yung forces niya. Pwedeng gamitan mo ng force triangle. Yung rotation of axis dyan, useless na. Kasi yung isa naman sa mga ano, nasa ano na x-axis na Tama. Okay, tapos ano pa nga yung ano natin, yung reaction dun sa contact ni cylinder A tsaka B. So ang kinukuha diyan actually is yung N6. So paano natin kukunin si N6? So mag-refer tayo saan bang free body diagram na lang maganda? Sa FBD ni B, pwede dito kasi nakuha na si N sub 5. Okay? Kung dito naman kay FBD ni A, actually sa N sub 4 may value tayo, di ba? Actually class, pwede rin dito kay FBD ni A. Kasi sa N sub 4 nakuha naman na natin. Tama. Pag nag-summation ka ng forces vertical, pwede natin makuha ng diretso sa n sub 6. No, either way naman, pareho lang. Actually, sige, mas simple na lang yung dito kapag ginamit mo yung FBD ni A kasi isa lang na may naka-incline dito. Dito kay FBD ni B, dalawa pa yung force na naka-incline. Sige, dito na lang tayo kay FBD ni A. So, from FBD ni A, okay, plus pwede ka ng mag-summation agad ng forces vertical. Okay, so talagang conventional ang gagamitin mo dito na na solution. So nag-summation ka ng forces vertical kasi yung n sub 6 na hinahanap natin nandoon at pwede natin siya makuha ng diretsyo kasi nga nakuha na natin sa n sub 4. So diyan ka na agad dumiretso, summation ng forces vertical. Okay, so sa n sub 4 ay pataas, positive. Si 30 pababa, negative 30. And then si n sub 6 pababa. So si n sub 6 ay ano yung vertical component niya? N sub 6 sine ng alpha. Again, yung alpha in-store natin kanina kay B Tapos siya ay pababa. So equal to 0. So si n sub 4 may value ka na dyan, 150 yan. Okay, pindot natin sa calculate. Okay. So meron tayong n sub 4 na, ano yung n sub 4 natin? 150. Oh, sorry. Ay, sorry. Ano ba yan? N sub 4 natin 150 minus 30 minus alpha x
Okay, tas sine nung alpha. Hindi. Ano nga yung alpha na yan? Saan in-store? Sa B, di ba? Ayan. Yung 36 point something equal to 0. Shift solve mo. So yung B, ayan tama. Ayan, 200. Ayun, plus. So ang lumalabas class na n sub 6 ay 200. 200 Newton. Okay, ate na. Ito na yung mga sagot. Ito na may sagot sa letter C. Ayan. So ganun lang siya class kasimple. Okay?